Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasulira Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng kanyang mga salita sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating mong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Mateo 22:37. Ang tunay at tumatagal na kaligayahan ay dumating lang kapag pinili nating ibigin ang Panginoon mong Diyos na ang buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Sa Mateo 22:37, sinasabi, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tayo po ay manalangin. Diyos na mahabagin at Diyos na mapagmahal, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay patuloy na sambahin, pasalamatan sa iyong ginawa ninyo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa unang blessings na inyong ibinigay sa amin. Ang blessing na kami ay iyong ginising sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy mong pagmamahal sa amin bilang iyong mga anak, na hindi kami dapat karapat-dapat. Pero ikaw, Diyos, ay patuloy na nagmahal sa amin kahit kami ay makasalanan. Panginoong Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng kagalingan at maibalik ang kanilang lakas na nawala dahil sa karamdaman iyon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na umuwi ngayon mula sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe, sa pagdadrive ng kanilang motor, sa kanilang sasakyan, ay tilayo sila sa anumang kapahamakan, O Diyos, na makarating sila sa kanilang tahanan na maluwalhati, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa mga lansangan, katulad ng mga drivers ng Grab, food Grab, taxi driver, jeepney driver, at maging ang aming mga kaibigang mga naglilinis ng kalsada, Panginoon. Ang mga kaibigan namin, mga traffic enforcer, sila, Panginoon, ay nasa sa kalsada. Mainit na panahon. Lord, pandungan mo sila, O Diyos, upang hindi sila, Panginoon, mainitan. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay makauwi sa kanilang mga tahanan ng maluwalhati. Dalangin ko po rin, Panginoon, ang mga kapatid naming naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Patuloy mo silang bigyan, Panginoon. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga mangingisda na sila po'y ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan
at ito'y iyong pinahinto. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang magsasaka. Sila po ay nagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa. Na sila'y ingatan mo, O Diyos. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Dahil sila, Panginoon, ang nagdadala ng pagkain sa aming bansa. Tulungan mo sila, Panginoon, na makapagtanim ng maraming palay at gawa nila ng paraan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay makapag-ani ng mahaba sa tulong ng banal mong Espiritu. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin itinataas ang aming mga kaibigang mga nag-uopisina. Sila man ay nasa pribadong opisina o sa gobyerno, Panginoon. Bigyan mo sila ng karunang mga Diyos na sila ay magtrabaho ng ayon sa banal mong kalooban, Panginoon. Patuloy mo po silang ilayo sa anumang mga tukso, problema sa kanilang hanap buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Unang-una sa lahat, mga kaibigan, ano nga ba ang kaligayahan? Ano ba ang tunay na kaligayahan, mga kaibigan? Lahat tayo ay gustong sumaya. Na sana malaman natin kung paano maging masaya sa bawat paglipas ng mga araw. Na kung pwede lang sana ay huwag na tayong makaramdam pa ng lungkot at pagkadismaya. Na sana ay wala nang tayong mga pinoproblema. Di ba? Ang pinaka-epektibong paraan na aking natutunan upang maging tunay na maligaya ay ang pagiging positibo. No? Positibo sa buhay. Hindi natin maiiwasan ang pagkakaroon ng mga problema, mga kaibigan, sapagkat bahagi na ito ng ating buhay. Subalit, sa pamagitan ng pagiging positibo o pag-iisip ng mga mabubuti, magagawa nating matanggap ang mga bagay na nangyayari o ang mga bagay na hindi pa natin nakamit. Mas mainam na gawin nating inspirasyon ang mga ito upang magpalakas at magpabuti sa ating mga sarili. Ang pagkakaroon din ng positibong pananaw ay magtuturo sa atin upang magkakaroon ng pagpapatawad at malaya ng mga negatibong emosyon tulad ng uot, inggit, at kalungkutan. Ang pagkimkim ng galit ay magiging daan lamang upang hindi tayo tuluyang magkaroon ng payapang kalooban. Kamakailan lamang, mga kaibigan, iniisip ko kung ano ang kahulugan ng tunay na kaligayahan. Dumating ako sa mundong ito nang walang pahiwatig tungkol dito. Ano ng aba ang tunay na kaligayahan? Maraming katanungan ang bumabagabag sa aking isipan, mga kaibigan. Maaring ang tingin ng ibang tao sa akin ay ang pagiging masayahin at palabiro. Ngunit sa mga pagkakataong ako ay nag-iisa, marami akong iniisip. Daig pa ang isang calculator sa mga posibleng ekwasyon na maaring mailagay. Subalit, hindi gaano kabilis sa paghahanap ng solusyon o sagot. Mahirap makahanap ng sagot sa mga katanungan ito. Diba, mga kaibigan? Hindi ko na alam paano ulit maramdaman ang tunay na kasiyahan
Dahil habang lumalaki ako, nakararanas ako ng mga pangyayari sa buhay kung saan ang kalungkutan o minsay depression ay hindi maiiwasan na maramdaman. Pagtingin sa salamin araw-araw, nakikita ko ang aking refleksyon na minsan nagsasabing, kaya mo pa ba? Ikaw kaibigan, sa tingin mo, kapag nakikita mo ang reflection mo sa salamin, tinatanong mo ba ang sarili mo, kaya mo pa ba? Ngunit itong simpleng katanungan, mga kaibigan, ay napakahirap sagutin, di ba? Ang tanging hiling ko lamang, mga kaibigan, ay ang maramdaman ang tunay na kaligayahan dahil matagal ko na itong hindi naranasan. Tunay na kaligayahan. Sa emosyon na ito ay nararamdaman ang totoong saya na karapat-dapat na maramdaman ng bawat isa sa atin. Ang pagiging masaya ay tungkol sa pagiging araw-araw at pagtamasa mula Lunes hanggang Huwebes. Sa halip na nagnanais na Biyernes na ang dumating. Pagiging masaya dahil sa pagkakataon na muling ibinigay ng Diyos upang tayo ay magising at maging totoo sa sarili. Ito ay ang pagmamahal, mga kaibigan, ha? Ito ay ang pagmamahal sa kasalukuyan sa halip na patuloy na naninirahan sa nakaraan o nag-aalala sa kinabukasan. Ang tunay na kaligayahan ay ang pagbabago sa pagtingin sa isang sitwasyon, tinitignan ang positibong pananaw sa buhay. Ito ay ang paglalaan ng oras para sa pamilya, sa mga kaibigan, at sa sarili kong saan napakasarap mabuhay. Kung minsan, mga kaibigan, nararamdaman ko rin ito. Subalit, ito matamo dahil kinakailangan na makita ang positibong pananaw sa buhay. Sa aking buhay, mga kaibigan, unti-unti kong natutunan na hindi lahat ng pangyayari ay laging masaya o laging malungkot. Nakadepende ito sa kung papaano ko tingnan ang sitwasyon. Ang biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos ay upang maranasan ang tunay na kasiyahan. Kapalit nito, kailangan kang maglingkod sa Panginoon dahil ito ang regalo sa atin. Di ba, mga kaibigan? Madali kong makikilala ang paglilingkod sa pamagitan ng simpleng pasasalamat. Pasasalamat lang, kaibigan. Ito, tama na. No? Pasasalamat sa Panginoon na tayo ay nagising. Iyan ang isang kapalit na paglilingkod sa Kanya. Hindi naman naghahanap ang Panginoon na tayo ay magiging pastor o magiging pari o anuman. No? Ang hinahanap ng Panginoon sa atin, mga kaibigan, na ibalik natin sa Kanya ay yung tayo ay marunong magpasalamat sa lahat ng kabutihang ibinigay niya sa atin. Yeah? Lahat ng kabutihan. Tulad ng pagkain natin sa araw-araw. Tayo ba'y ginugutom? Hindi naman, di ba? Lagi tayong binibigyan ng Panginoong Hesus ng ating pangangailangan sa araw-araw. Maaari mong hanaharapin ang mga pagsubok sa buhay sa pagiging mapagpakumbaba. Dahil dito nagpapakita ako sa Diyos na mayroon akong
nagtitiwala sa plano niya. Ang tunay na kaligayahan ay matatamasa lang, kaibigan, kung sisimulan ito sa iyong sarili at kung ibibigay na ang buong tiwala mo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi man natin mararanasan agad, subalit sa tamang panahon, ito rin ay mapupunta sa atin. Yeah? Kaya mga kaibigan, tayo ay magtiwala lamang sa Diyos. Ano man ang nararanasan mo sa panahon ngayon, mga kaibigan, ipagkatiwala mo sa Diyos. Kung ikaw man ay may karamdaman, mga kaibigan, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ang Diyos lamang ang makapagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Kung hindi man yan magagaling ng isang doktor, kaibigan, lumapit ka sa Diyos, humingi ng kakatangtawad, at ikaw, Diyos, ikaw pa kaibigan, ay papagalingin niya. Kung ikaw man, kaibigan, ay nangangailangan ng pinansyal na pangangailangan dahil meron kang bayarin, lumapit ka sa Diyos, kaibigan. Siya ang magiging kaagapay mo. Ipagkakaloob niya sa lahat sa iyo yan. Dahil sabi nga niya, hindi niya tayo iwanan, ni pabayaan man. Nariyan sa ang Panginoon, laging umaagapay sa ating mga buhay. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napakinggan ngayong umaga. Salamat, Panginoon, na ang kaligayahan ay nagmumula rin sa aming sarili. Dahil kami dapat, Panginoon, ay may mga positibong pananaw upang hindi namin ito maranasan. At kasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng panahon upang kami ay magkaroon ng kaligayahan, kapayapaan sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Ano man ang aming naranasan, O Diyos, sa panahon ngayon, kapag narito ka sa aming puso, kami, Panginoon, ay magkakaroon ng kaligayahan. Magkakaroon ng kapayapaan sa aming puso. Dahil narito ka. Ikaw, O Diyos, ang siya nag-aari sa aming mga buhay. Kaya kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagbibigay ninyo sa amin ang aming mga pangangailangan. Panginoon Jesus, tulad ng iyong mga alagad, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, Panginoon, na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin. Panginoon Jesus, sa umagang ito, dalangin ko ang mga kaibigan naming nakikinig sa iyong mga salita. Pagpalain mo po sila, ingatan mo sila, Panginoon. Paliwanagan nawa ng Panginoon ang kanilang mga mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan ka ng kapayapaan at kaligayahan. Amen.